One, two, three, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, Coco naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Friday. So, happy Friday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan. Gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. At hindi lang yan, syempre, sa lahat naman ng makasolid na makamamasam dyan na laging nakatutok dito araw-araw. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa unan nating chika, eto nga, dating Miss Universe 2023 na si Shanez Palacios. Pasok sa ikalimang season ng Telemundo na cooking show. So, anong masasabi mo dito, Mama Sam? Well, ang masasabi ko dyan, talaga ang mga Miss Universe ngayon na nananalo, nawawalan sila ng career. And then, naghahanap sila ng after nilang maging Miss Universe, ano yung career na talagang papasukin nila. So, syempre, nagtatry na sila ng mga iba't ibang klase ng mga tawag dito, trabaho. Like example, si Arboni, di ba, nung nakaraan lang, sumali siya sa tawag dito, sa fashion, design, sa, kumbaga, parang, reality show na, mo yung pag-create ng mga disenyo. Pero, naligwak siya doon, hindi siya nagtagumpay. Ito naman si Shanez, doon naman sa cooking show. Kasi mahilig siyang magluto. So, cooking show naman ang sinalihan niya. So, tignan natin kung magwawagi siya dyan. Mga tipong ganon. Pero in fairness, good for them. Kasi bukod doon sa pagiging beauty queen, nagtatry na sila na pasukin yung ibang field, di ba? Na talagang gusto nila. Kung mapapansin mo, dito sila nag-i-enjoy, dito sila masaya, dito yung talent nila. So, inaano lang nila, pinapalawak nila ng bonggang-bongga. Kasi, sa totoo lang siguro hindi sila pasok doon sa mga top model, o maging modela, or kung ano man. So, ayan yung ginagawa nila. Like example, di ba, Catriona Gray, after ng Miss Universe, hindi naman siya nag-artista. So, hosting talaga ang ginagawa niya. Ito naman si Pia Wurtzbach, sinuwerte-swerte sa mga pagpo-promote ng mga brand product, di ba? Kaya, kanya-kanyang diskarte. Kasi nga naman, ang Miss Universe title, isang taon lang yan. After ng isang taon, walay na, di ba? So, syempre, kailangan mo pa rin ipagpatuloy at gamitin yung pangalan mo. Oo. So, yun lang yung maganda kasi meron kang pangalan. Pero, kailangan mo pa rin sumubok ng panibagong field. Hindi yun nakatuto ka lang dito. Ganon! Di ba? So, kailangan talaga lakasan ng loob at matapang-tapat na sumugal uli sa iba pang anggulo ng pwede mong patahakin na karera. Di ba? So, yun, ang taray, Tagalog na Tagalog. Anyway, good luck kay Shanez at natutuwa naman ako. At yung Miss Universe naman nung nakaraan taon, ang ginagawa naman niya ay, nag-national director na siya ng Miss Universe ng Denmark. Tapos si Atisa Manalo, ang ginagawa naman ay nag-aartista. Kasi hindi naman forever na pwede kang sumali sa iba't ibang pageant, lalo na kung nanalo ka naman ng Miss Universe. Kumbaga parang enough na yon. So kailangan may ibang karera ka
Pag paulit-ulit ka nalang sumasali sa pageant, halimbawa galing ka ng Miss Universe, tapos pupunta ka sa ganito, hello! Para ka na lang doon. Ano na lang, gusto mo na lang beauty queen ka na lang forever, gano'n. Pwede naman maging beauty queen forever kasi may title ka na, di ba? Kaya ako, para sa akin, yung mga beauty queen na nagsisalihan ng paulit-ulit, ito yung mga hindi nila mahanap yung karera nila. Charot! Anyway, good luck na lang sa kanila. At para naman sa sumunod na chika, ito nga mamaya na magaganap ang coronation ng Miss Supranational. Siyempre, ito nga maraming nagtatanong kung ito daw bang si Ay Canyala ay aabot nga ba sa dulo ng kompetisyon? So, tansya ko daw ba sa performance niya? Tulad na sa analysis ko, pagdating kay Ay Canyala, sa totoo lang, malakas yung pinakita niyang performance. Sa totoo lang ha, pagdating sa Asia. At na-prove niya yon noong nagkaroon ng competition ng top model. At nakita naman natin na umabot siya sa dulo and then possible na makarating siya sa dulo mamaya dito sa Miss Supranational. Oo. Hindi ako magugulat kung siya yung makakapasok sa top 5. Hindi rin ako magugulat kung hindi naman siya makakarating sa dulo. Pero tingin ko, lalaban siya mamaya ng bonggang-bongga. And then, wag kang magulat kung biglang siya ang nakarating sa dulo ng kompetisyon. Kasi meron talaga siyang ibubuga. Kung ikukumpara mo yung top model, mas nag-penetrate siya ng bonggang-bongga more than kay Katrina Ligado at saka dito kay Agnes ng Indonesia. Kaya, ayun. So, abangan natin mamaya kung siya nga ba ang aabot sa dulo ng competition. Kasi possible na si Ay Canyala ang makarating sa top 5, di ba? So, malaman natin yan. And then, para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, mainit din na pinag-uusapan. Sabing ganun, Mama Sam, tingin mo, Katrina Ligado, papalo ba ng bonggang-bongga sa coronation ng Miss Supranational? Syempre, we are excited for her. And then, nandoon tayo sa part na sana lang talaga makarating siya sa dulo ng competition. Bakit naman hindi? Meron naman siyang ibubuga siguro. Lalo na si Rian Fernandez ang magdadamit sa kanya mamaya. Kumbaga parang yung gown na susutin niya ay gawa ni Rian Fernandez. So syempre, pasabog yan. So ako, tansya ko, papasok to sa top 24. And then, depende kasi yan sa magiging laro niya mamaya kung kaya niya pang ipasok yung sarili niya sa top 10. Pag naka-top 10 yan, swerte yan. Kaya lang, syempre magkakaroon ng Q&A, pwede siyang maiwan doon, pwede din namang makalusot pa sa top 5, di ba? Ako, tingin ko, may chance naman na makarating siya sa top 5. At yung chance na yon, kahit maliit pa yon, panghawakan natin kasi hindi natin alam kung ano ang magiging magic na laro mamaya sa supranational, di ba? So magtiwala and then panghawakan kung ano ang natitira nating tsansa. So huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Wala pang nakokoronahan. So ibig sabihin, may laban pa rin ang Pilipinas. Hindi ko nga lang sure kung mananalo siya. Pero kung makakarating sa top 5, happy na ako para kay Katrina Ligado and wish all the best. Sabi ko naman sa inyo hindi ako bibitaw, kakapit ako hanggang doon sa maliit na tsansang yon. Malay ninyo, di ba? Swertehin siya mamaya at makarating sa top 5 at malay ninyo, mag first runner up or mag title pa. Alam ko medyo malabo to. Pero sabi ko nga, hindi ito yung panahon na kailangan natin siya ilaglag ng bonggang-bongga. Yes, totoo. Yung iba mahina talaga. Nahihinaan talaga sa kanya. At naiintindihan ko yon. Kasi kahit din naman ako, nakikita ng dalawang mata ko yung kanyang palo. Sabi ko nga, maswerte siya kung makakarating sa top 10. Mas maswerte siya kung makakarating sa top 5. So, let's see na lang ang magiging laro niya mamaya. Good luck and wish all the best. Para kay Siyempre, di ba, Katrina Ligado. Medyo nakakakaba yung laban niya dito pero magtiwala lang tayo. Kasi malay mo naman, di ba, makarating talaga siya sa dulo ng kompetisyon na ito. And then, para sa sumunod natin, chika, Mama Sam, nakikita mo ba na pwedeng mag last to standing ang pambato ng
Czech Republic at saka si Katrina Ligado para sa competition na to. To be honest, ang nakikita ko, I think Brazil, pwede talagang maging last two standing at saka si Czech Republic. Pero kasi, di ba, tulad nga ng sinabi ko, hindi natin alam kung ano ang swerte na meron itong si Katrina Ligado mamaya. Maaaring yes, wala, maaaring meron at makarating sa dulo ng competition. Ang the best na gawin na lang natin ay pagkatiwalaan ang kanyang proseso sa pagsungkit ng corona ng Miss Supranational. And then, yes, Czech Republic, nakikita ko talaga na possible talaga na siya ang manalo ngayong gabi sa competition na to. And then, I'm so excited kung ano ang magiging resulta. But for now, to be honest, I go for Czech Republic para sa magiging winner. Paano naman kasi sa Czech Republic naman talaga ang nag-penetrate ng bonggang-bongga, di ba? And then, malakas din si Spain. Si Spain. Sabi ng ganun baka daw si Spain at saka si Indonesia ang mag-last two standing. Si Indonesia, para sa akin, yung laro niya, katulad din ni Katrina Ligado, na parang yes, pwedeng makarating sa dulo, pero pwede din namang hindi. Pero kasi, sabi ko nga, kung makakarating siya sa dulo ng competition, I think deserve niya yon. Kasi nakita naman natin kay Agnes na lumaban naman talaga siya sa competition. At in fairness sa consistency niya, mula simula hanggang wakas, and then she's very friendly sa lahat ng mga candidates. Hindi lang siya ganun kaganda katulad ni Czech Republic or ni Katrina Ligado. Kasi para sa akin, pagdating sa Asia, si Katrina Ligado talaga ang isa sa mga pwedeng masasabi natin na ay maganda. Maganda, pero syempre kung ano namang galawan naman, yung confident level, I think, ayun, si Indonesia meron nun. But, sabi ko nga, pwedeng maiwan siya sa top 24, pwedeng makarating sa top 10, pwede din naman na wale. Di ba? So, good luck na lang. At good luck din kay Espanya. Kasi, yung laro ngayon, parang kanya-kanya. Medyo nakakakaba, ganon. Nakakaaliw, nakakakilig, ganon. Ewan ko sa inyo, bahala kayo, basta good luck. At ito ang sumunod nating chika. After ng mga kalalakihan na pinadala natin dito sa Mr. Supranational, tingin mo, Mama Sam, eto na kaya? Eto na, si Felipe Marisigan na kaya ang mag-uuwi ng titulong Mr. Supranational para sa ating bansa? Well, malaki yung chance. Hindi ko masasabi, yes. Pero yung chance talaga nandoon, sobrang laki at sobrang nakakaloka, sobrang nakaka-excite. Ngayon na-excite ako dahil sobrang malakas yung laban ni Felipe, di ba? But tignan natin kung ano magiging laro ni Felipe bukas. Siguro pagkatiwalaan natin yung proseso niya at pagkatiwalaan natin kung si Felipe nga ba ay kakabog hanggang sa dulo ng kompetisyon. Tingin ko naman yung chance na yung alam mo yun, na pwede niyang makuha yung titulo ando doon. So, wish all the best para kay Felipe. Di ba? So, yun. Laban. So, yun. Magtiwala na lang tayo. At para naman sa sumunod na chika, India, Zambia, Mexico, Venezuela. Tingin mo, Mama Sam, sino ang matinding kalaban ng Pilipinas dito? Sa Mr. Supranational, kay India, kay Zambia, kay Mexico at Venezuela. I think ang pinakamatindi nating kalaban dito sa mga nabanggit, si Mexico at saka si Zambia ang nakikita ko. Lalo na si Zambia. Si Zambia ang isa sa mga pwede talaga na makapag-penetrate ng todo-todo or pwedeng matira sa dulo ng competition. Pero kasi si Mexico din, hindi mo din pwede underestimate kasi malakas din ang ibinibigay na laban ni Mexico. At let's see, di ba? Malay mo, si Zambia pala ang maka-last two standing ni
Philippines. O, di ba? So, yun. So, basta tiwala na lang tayo sa proseso nila. Hindi pa natin yan masasabi kasi syempre, yung mga lalaki kasi naglalaro din sila ng bonggang-bongge. Yung ano mo yun? Grabe, ang lakas nila. Nakakaloka. Nakakaloka yung kanilang eksena, di ba? And then, para naman sa sumunod na chika, eto nga, pinag-uusapan ngayon sa social media. Indonesia is Miss Supranational based on Philippines. Fan survey, Osmel not happy. O, di ba? So, yon nagtataas ang kilay ni Osmel, ni Madam Osmel kay Indonesia kung si Indonesia ang mananalong Miss Supranational ngayong taon na to. Eh, Diyos ko naman, paano ba namang hindi ka maluloka, di ba? Tatalunin niya yung lahat ng mga magaganda. Sinong tatanggap nun? Charot. So, kamusta naman si Brazil? Kamusta naman yung effort ni Czech Republic? Kamusta naman yung kung si Indonesia lang pala ang mananalo. Eh di sana, binigay na lang nila yung corona from the beginning at wala ng mga competition. Kasi kawawa naman yung mga nag-e-effort. Hindi ko naman sinasabing hindi deserve ni Indonesia ang manalo. Siguro yung makarating siya sa top 5, okay yun sa akin. Na parang, okay. Halimbawa, siya ang napiling dalhin sa top 5, hindi si Philippines at hindi si Thailand. Wala akong magagawa. Decision yun nila, di ba? And then, nagiging happy ako kasi parang feeling ko naman mula nung dumating naman to dito ay inilaban naman niya yung sarili niya at deserve niyang maka-top 5, ganon. Pero kung maliligwak siya, syempre matutuwa si Osmel. Kasi ayaw ni Osmel na manalo si Indonesia. Hindi ko alam kung bakit. Dahil daw sa hindi daw maganda. Ganon. So, ako naman, para sa akin, opinion niya ni Osmel at wala tayong magagawa dyan. Ako naman, ang masasabi ko, hindi naman talaga maganda. Charot. Pero, yung determination niya, sobrang panalo. Sobrang nandoon na yung paano niya nilaban yung bansa nila, kung paano niya maging consistent. Yung consistency niya, ayun talaga, na-appreciate ko yon ng bonggang-bongga kay Indonesia. Kaya kung si Indonesia papalarin mamaya, na maging top 5, happy ako. Pero pag nanalo, magtataas ang kilay ko ng bonggang-bongga na parang, ganun level lang pala ang supranational. Charot! So, yan. Kaya naintindihan ko si Osmel, naiirita siya dahil parang hello. Ito naman kasing mga na to, nakakaloka. Talagang purim-puri pa kay Indonesia. Diyos ko Lord, charot. Pero syempre, opinion nila yan, bahala sila. At ito ang sumunod nating chika. Nakakaloka. Ay, nako, nakakaloka talaga yung mga survey, no? Czech Republic na kaya ang mananalo mamayang Miss Supranational. Ayan, si Czech Republic. Actually, siya talaga yung nakikita ko na pwedeng mag-uwi ng titulong Miss Supranational mamaya. Kasi naman, sa performance naman talaga na ipinakita niya para sa akin So, overall na nag-perform doon sa entablado, si Czech Republic yung masasabi ko, wow, she's a winner. Di ba? Maganda ang kanyang execution, maganda ang pinakita niya, at wala akong masabi. Wala akong masabi sa galawan, mula sa swimsuit, sa evening gown. Masasabi kong tunay na reyna, di ba? And then, malakas yung laban niya. Pero, syempre, depende yan sa magiging laro niya mamaya. Pero kasi, di ba, kung iisipin mo, sa prelim pa lang, nagpasabog ka na ng ganito. Eh di lalo na, syempre, pag nandoon na sa finals night. Kaya mamaya, mas malaki yung expectation ko kay Czech Republic na mas magpe-penetrate siya ng bonggang-bongga. Bakit si Czech Republic yung sinasabi kong mananalo? Paano kasi siya naman talaga yung nakita natin na nag-perform ng bongga. Sumunod si Brazil, sumunod si Venezuela, yung mga tipong gano'n, Spain, Philippines, Thailand, Indonesia, mga ganon. Pero kasi syempre, wag naman tayo maging bias. Nakita na natin na nag-perform ng bonggang-bongga. Kaya siya yung masasabi natin na, yes, I think it's Czech Republic. Gusto ko manalo si Philippines. Malay naman natin, di ba? Masungkit niya. Pero kasi, mas malaki yung chance talaga
ni Czech Republic. Pero malay mo naman mamaya biglang magbago ang ikot ng mundo at maloka tayo ng bonggang-bongga at maloka ka din, di ba? So yon, so basta kumapit na lang tayo kay Miss Philippines at kung saan niya dadalhin ang laban natin dito sa Miss Supranational. Ako parang laban. God bless. Ganon. At kay Czech Republic naman, ganon din. God bless and wish all the best. Diba? So, yon. So, guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon na nakakaloka? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe. Baka naman, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.